Wala ko sinabi. Ano, payag ka na? Nabasa ako ng sagot kasi nagtatanong ako. Ano mo, ang ChatGPT, ginagamit ko bilang referensya. Ginagamit ko yung referensya. Bakit ayaw mo kay ChatGPT? Di ba mas pabor nga sa inyo? At least, sabihin mo, katikisim ang gamit ko ba? Katikisim naman yan, bias yan. Kung dito naman tayo sa ChatGPT, sasabihin nyo, hindi na accurate. Ano ba talaga? Teka lang, Kalbo. At least, aminado ka, hindi CCC ginagamit mo sa pagpapahayag ng doktrina ng Katoliko. Sino na magsasabi na hindi katikisim ang ginagamit ng Katoliko? Sino nagsabi? Ikaw mismo. Dinagdagan mo na naman. Dinagdagan mo na naman. Dinagdagan mo na naman yung sinasabi mo. Dinagdagan naman yun. Sinasabi ko kanina, ginagamit namin ang katikisim ng Catholic Church. Yan ang pundasyon ng panampalatayang Kristiyano. Kung sa Pasugo Magazine pa, no? Kung sa Iglesia ni Cristo. Kung sa Iglesia ni Cristo, yan ay magazine, Pasugo Magazine. Huwag ka mo na mag-flip up. Ngayon, bakit ginagamit ang katikisim ng Catholic Church? Sabihin mo naman, bias. Paraan. Bayon ang ano nyo? Saan pa talaga kami lulugar? Gagamit kami ng katikisim ng Catholic Church, sabihin nyo, bias. Gagamit kami ng ibang referensya, sabihin naman, hindi naman accurate. Bakit? Paraan. Dahil sinusuway kayo ng ChatGPT? Hindi sa mga ayon sa mga aral nyo? Ika lang, flip-top ka na naman wait lang. Sabi mo pasugo. Hindi namin batayan sa pananampalataya ang pasugo. Ayan na, recording ito ha. Sige. Recording ito. Wait lang, paraanin mo muna ako. Bastos tong kalbong to So, pakiulit kasi na sapawan Pakiulit. Ang pananampalataya ng Iglesia ni Cristo ay ang Biblia. Ang pasugo, ang mga aral doon, mula yun sa Biblia, ipinapaliwanag lang doon, depende sa topic. Ang batayan namin ay ang Biblia, hindi ang pasugo. Ngayon, alam ko na. Hindi katulad mo, ang batayan mo, ChatGPT, hindi naman ang CCC. Hindi, pakiulit nga, hindi pala batayan nyo hindi ba ang pasugo? Bakit namimigay kayo ng pasugo? Malamang, doon ipinaliliwanag. Dapat ang binibigyan nyo, Biblia, hindi pasugo. Teka lang. Doon ipinaliliwanag ang particular na topic. Pero hindi nyo batayan. Pero sabi mo, hindi batayan. Bakit ginagamit nyo? Teka lang, bakit namimigay kayo kung hindi batayan? Bakit namimigay kayo at ginagamit nyo? Depende yan sa article na mula sa Biblia. Alam nga naman, isusulat mo yung Biblia, papuntang pasugo. Hindi anong article isusulat mo doon? Common sense yun Ang sabi mo kasi, hindi, pakiulit nga. Ang sabi mo kanina po, recording ito ang sabi mo, hindi batayan ang pasugo ninyo. Clarify ko lang tama o mali? Sinabi mo yan kanina. Ang batayan namin sa pananampalataya, Biblia. Hindi, pakiulit. Sinabi mo kanina, hindi nyo batayan ang inyong Pasugo Magazine. Tama ko, mali? Mali ka. Tama ko, mali? Mali ka. Mali. Ano ba talaga? Ginawa niyong batayan o hindi niyo ginawang batayan ng Pasugo Magazine? Pasagutin mo ako. Okay, go ahead. Yes, unang tanong ko, Brother Gerald, nabanggit mo kaganina na tama ang pasugo ninyo. Tama ba yung narinig ko o mali? Ang pasugo official yan. Pero minsan ginagamit ng kalaban namin yan, yung term na pasugo para maging pasugo at dinadagdagan yung referensya. Unang-una, yung nilatag mong gawa 2028 na Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika Tinubos. Yun malaking kasinungalingan na yun. Sapagat mababasa sa pasugo, sa Lamsa Translation, Church of Christ ang nakalagay na binili niya ng kanyang mahalagang dugo. Okay, maraming salamat. Dahil official nyo pala yung pasugo, sinabi mo ngayon sa akin, bakit mo sasabihin na ang Iglesia ni Cristo ay siyang Iglesia Katolika? Mali ba yung sinabi ko o hindi? Okay, ulitin ko. Ang pasugo, tama. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Anong objection? Ang Katolika, Bro, may objection bro. Ang objection ko, Mr. Moderator, ang tanong ko, dahil ang official pala nila yung pasugo nila official, sabi niya official namin yung pasugo. Sinabi niya sa ngayong huli niyang sinabi, bakit mo sasabihin na ang Iglesia ni Cristo ay siyang Iglesia Katolika? Ang tanong ko, Mr. Moderator, mali ba yung sinabi ko na ang Iglesia ni Cristo ay siyang Iglesia Katolika? Mali yun o hindi yun mali? Sagot yun, brother, mali ba o hindi mali? Categorical question yun.
wala ko ang tanong ko hindi sa pasugo ang tanong ko ngayon. Okay, ulitin ko yung tanong ko para maunawaan mo, makinig ka. Kasi ano lang to, categorical question lang. Sinabi mo ganina sa stand mo, bakit mo sasabihin na ang Iglesia ni Cristo ay siyang Iglesia Katolika? Ang question ko, mali ba yung sinabi ko? Oo o hindi? Yan lang. Isa lang ang katawang itinayo eh. Oh, tama ba yun o mali? Tama ba yun o mali? Yung sagot ko sa kanya, mali yun. Ang Iglesia ni Cristo ay siyang Iglesia. Sige, go ahead. Ayun, bakit? Mali Bakit daw. mali yun? Unang-una, sinabi ni Bro John Ray, iisa lang daw ang katawan o Iglesia itinayo. Kaya giniba ko yung stand niya kung iisa lang. Tumangayon sa Iglesia ni Cristong itinayo, tapos sabihin niya Iglesia Katolika, yung pangalawa ng Iglesia doon, magiging ang kontra-kontra na yung sinasabi niya. Kaya yun ang ginigiba ko. Wala akong stand na nilatag. Okay, next question. Next question. Okay, sabi mo mali yung sinabi ko na ang Catholic Church ay siyang Iglesia ni Cristo. So, sa tanong mo sa akin kaganina bro, ang kinuha kong reference ang pasugo nyo. Na ang pasugo nyo, sabi mo official ninyo to. So, official nyo na pasugo, ito ang sinabi dito. Ako kukuha ng tanong kasi sabi mo mali ako. No, ang sabi ng pasugo nyo kapatid, ito. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. The Church of Christ and Catholic Church is synonymous. Question, mali ba itong pasugo nyo o tama? Sagutin ko ng categorical, ang pasugo tama. Welcome po mga kakuya, ko lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So napanood natin ang video po mga kakuya no, kay Alpha at sa isang debater kapwa ay INC members po mga kakuya. Nagkakukontrahan po mga kakuya. Ayon po kay Alpha po mga kakuya natin na interview po mga kakuya na umakyat sa ating live. Ayon sa kanya, ang Pasugo Magazine daw ay hindi daw talaga siyan official daw ng kanilang simbahan. No? So ibig sabihin, Biblia lang talaga. Pero dito sa kabilang panig naman po mga isang inciding debater kuno na ayon sa kanya isang opisyal ang doctrine ang Pasugo Magazine. So talagang dito po makakuya talagang nagkawindang-windang talaga ang kanilang hindi sila nagkaisa, lalo po ang mga members na ito po mga kakuya. Kahit ang kanilang mga pasugo, nagsasabi, ang nagpapatunay ng Iglesia ni Cristo, walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Romana po mga kakuya. So ang topic natin for today po mga kakuya, ano ba ang mga ganitong aral po mga kakuya, no? So ano ba ang tawag sa mga ganitong aral? So ayon dito sa doctrinal, ang tawag dito po mga kakuya, doctrinal inconsistency, no? Ang ibig sabihin hindi magkakatugma o magkapariho ang mga itinuturo ng mga membro o ministro o sangay ng isang relihiyon tungkol sa mga pangunahing aral nila, no? So sa kaso, no, may nagsasabing hindi mahalaga ang pasugo, may nagsasabing ang pasugo ay official doctrine. Ito ay malinaw na doctrinal, tinatawag na inconsistency, lalo na kung walang isang malinaw na centralized na pamantayan, no, ng aral na sumusunod ng lahat, no? So ang ikalawa, ito tinatawag na authoritative ambiguity, no? So ito ay kapag hindi malinaw kung ano ang sino ang tunay na pinanggalingan na tamang doktrina, no? So ayon sa INC, may nagtuturo na pasugo ay hindi opisyal kaya pwedeng baliwalain. Ang iba naman ay gumagamit ito bilang doktrina lalo na sa debate, no? Ang tawag dito ay pagkakaroon ng magulong pamantayan ng autoridad, hindi malinaw kung Biblia lang ba o pasugo ba, no? So mga kakuya, yan po ang ibig sabihin, o ministro ba na tagapagmahalang pangkalahatan ba, no? So dito sa ikatlo po mga kakuya, ito rin tinatawag na doctrinal fragmentation, no? No, ito po yung tinatawag kapag ang mga tagasunod ay naghati-hati sa interpretasyon ng sariling doktrina. Sa INC, halimbawa, ang ilang ministro ay may ibang nagpaliwanag tungkol sa lugos kaysa ibang lokal. May mga membro mas literal na pasugo, ang iba naman ay nagsasabing huwag mong gawing doktrina yan. Nagpapakita ito na tinatawag na fragmentation, na hindi iisa ang pananaw kahit na isang pangalan ng simbahan ang dala nila. Ang nga talaga po tayo mga kakuya at magsuri para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng tao. Ayon sa Hosea 4:6, may people are destroyed for lack of knowledge po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya.